All right. Welcome back everyone dito sa latest episode ng Deep Dive. Kasama po natin ito, Boy Patol. Sabi nga nung isa, hindi na ito national treasure. Oh. Heritage site ka na daw sa Ronald. Heritage site? Ano ka, UNESCO heritage site sa Ronald? Pwede ka na ilagay. Kasama ka ni Wang Og. Ano na yan, sir? Parang parang isang artifact. Fossilized. After pa naman all our discussion about primal versus primeval, ginawa kang fossil. Ginawa kang dinosaur. Maaga ng Valentine mo pulang-pula ka. Hindi yan pula, Sir Ronald. It's Hermes Orange. Dahil ayoko Ah, sorry mag-Gucci. ah. Dahil ayoko Oo. mag-Gucci, nag-Hermes Orange. Yung Kala color ko lang naman, hindi. Valentine mo eh. Kala ko, ah, Buti na-cut ka last time kasi bubulin mo yung damit ko, di ba? Akala ko mahumihing ka, parang baka naman. Tapos yung pala, lalaitin mo lang yung tweed jacket ko na on sale na kinuha ko lang sa supermarket na ukay. alam ko naman, baka may kapatid eh. Oh. Yung mga kapatid talaga may problema, no? Parang mas Baka, bagay sa akin eh. Parang mas bagay sa akin yung tweed suit mo yeah, eh. yun nga. Tingin ko lang. Ah, Tingin ko lang. ah. Muntik na ako madulas. May muntik ako siya. Wag na. Mamaya natin pag-usapan yung mga Epstein files kasi medyo ang dami na expose sa Epstein. Kinakabahan ako sino bang kilala natin na baka biglang lumitaw. So far, so good. Kasi kanina may nag-message, may Ma'am Dani daw sa Epstein. Sabi ko, ano sabi mo, Ma'am Dani? Tignan mo ako. Ganun. May Chomsky na, sabi ko, basta safe yung progressive so far. Mukhang safe pa naman. Yung medyo sablay lang kay Chomsky. But Sir Ronald, bago tayo madulas, balikan natin tong discussion natin. Sir Ronald, bakit ka pumapata? Sabi mo, wag mong patulan dapat yung mga yan. Bakit, ano ka, sa ano na Sir Ronald? Concern sa Minsan naman, kagwapuan mo si Robin. minsan naman, kailangan ko ng kaunting enjoyment. Hindi siya Hindi naman katulad paminsan. mo, ikaw Alam mo, nag-enjoy. last year ka ba? Ikaw No! nag-enjoy ka dyan sa Oxford eh. So paminsan-minsan naman, mga small joys, di ba? Kailangan ko rin. No? Hindi. You're juicing it. Last November pa, dire-diretso, parang halos every 2 weeks. Si Attorney Gucci, si Robin Hood. Parang, sabi ko, eto si Sir Ronald, he's really juicing it. Oo. Parang it's the other way around. Mukhang they're juicing it. Oo. Kaya ako buto na because they're juicing me. Lemon squeezy. No, I mean, Sir Ronald, I mean, bakit ganun? Bakit pag kami, pumapatol sabi nila cloud chaser, pero pag ikaw pumapatol, national heritage ang tawag sa'yo. Tapos nakita ko pa yung mga pictures mo na long hair ka na may bigote, may motorbike na bad boy. Sir Ronald, I mean, cultural icon ka na pala. Talagang heritage. Di naman ako gumawa nun eh. Yung mga friends kong gumawa nun, no? With friends like this, who needs enemies, no? Who Diba? needs a troll farm? Who needs a troll farm with friends? Like, lahat ng friends mo, mga troll. Oh, at first glance, akala mo tinutulungan ka nila eh. Pero pag tinignan mo na, parang iniinsulto ka, yung ganon. Feeling ko, Sir Ronald, they're guided by the profound, the Paris Hilton dictum, di ba? Any publicity is good publicity. So I think medyo may ganong philosophy mga Oo. kaibigan natin. Oo, pero problema doon kay Paris Hilton, kung ano yun eh, sex tape. Ronald, kaya nga inabot ko yung umalis na nga ako sa Epstein para wag tayo madulas na bumalik ka naman sa primeval. Primeval. Oo. O, Oo. habang safe ka ba, Sir Ronald? Saka kung saan mapunta, may deepfake na. Sir Ronald, so, kamusta na mga senador? Senador. Yung isa, may Ha? sumikat na naman yung isang legal luminary, ah. Yung legal Yung luminary. isa, hinahanap pa rin kung saan yung coordinates eh, ng West Philippine Sea. Nilagay siya sa GPS. Nilagay, like, Ha? nandito po Hanggang, siya. hanggang today, naghahanap pa rin eh, no? Pero hindi naman daw siya spokesperson ng China. Hindi naman daw siya defender ng China, no? Hinahanap lang niya kung nasaan talaga yung Judas line. Ayan tayo, Sir Ronald. Hinahanap lang yung Judas line, no? Hindi nine Ay, dash yung line. wala yung 9 dash Nine line, no? dash Sorry, line. sorry, sorry. Ayan. My bad, my bad. No?
Sir Ronald, alam mo, mapapahamak tayo sa'yo eh. Yan Ah, ang, diyan ako ah, natakot parati pagkasama kita. Sir Ronald, ah. I don't think they're doing service to China. I mean, they're not helping China. Parang nasisira nga sila lalo sa China kasi wala silang Well, credibility. ang tingin kasi ng China, meron silang base. Ang tingin ng China, they're speaking the language of the DNE sectors, no? So ang tingin nila ay okay to. Okay to. Let's give them more resources, no? Let's give them more mileage. Let's give them more TikTok space dahil nakakatulong sila sa atin, no? Dumadami yung ating base dahil ang nakikinig sa kanila ay masa. Mm. Except ang Kaya problema doon sa analysis na yan is, kaya nga siguro kinausap nila yung mga katulad ko na rin, na-meet ko na rin yung Chinese. Na ako, position ko is clear. Yeah, yung mga DDS siguro pro legal luminary, pro piatos, ganun. But pagdating sa West Philippines, I've met many DDS who come to me and say, Sir, yun lang hindi ko talaga masikmura kay Digong eh. Bakit ganyan siya sa China? Hindi nila na-realize there is a China exception. Kahit yung mga DDS, pagdating sa China, pati sila medyo naiirita sila minsan kay Tatay Digong noon. At pero ang tingin kasi nila ay itong mga DDS na ito, no, ay pwedeng ma-turn around yung mga resulta ng surveys. Paano in all surveys kasi ay ang taas ng anti-China, di ba? In all surveys, no? Ikaw ba, ano ba paborito mong survey? Huwag kang ganun ha, kasama ko si ano, Anong survey firm ba paborito mo? hindi, isang araw lang kasama ko si Ranjit. Pinag-usapan Oh, namin, Okta ang yung paborito kila mo. Ranjit ha, mababang China, bumaba bigla yung China dahil nga nagbardagulan sa inyo, ba't kasi kayo pinapatulan? Kala ko dahil sinabi mo si Ranjit, paborito mo Okta. Oo naman, given na talaga yan. Basta anything, Ang DWR numero. isa sa favorite prof ko yan, si Sir Ranjit eh. Ang problema lang namin ni Sir Ranjit, hindi kami nag-aabutan. Ah, Sa class, either ako yung wala or siya yung wala. ah, Yun lang, sila hindi Clip, kami nag-abutan paborito? masyado. Ano? Sila Clip, hindi yung paborito? Bakit si Clive? Hindi ko naman prof si Clive, mas bata Eh, siya. hindi mo paborito yung kanyang survey firm? Oo naman. Ay, ano ka ba? Alam mo, speaking of WR, Sabi mo naman paborito, sabi ko isa lang eh. hindi pwede isa lang. Love ko silang lahat. Huwag lang magtampo yung Pulse Asia sa akin kasi yung Pulse Asia ata hindi nag-move on nung sabi ko, si Tevez ba at saka si Kiboloy, may survey din ba sila? Naalala mo yung nilagay si Digong doon sa Ah, popular? Sabi, di ilagay na rin natin si Kiboloy at Tevez. Tingnan natin sino pinaka-popular. Ayan tuloy. Feeling ko may nagtampo sa akin. But okay lang yan, sir. Sir, bakit Tebus. tampuhin ang mga tao sa atin na Sir Ronald? Ba't ikaw lang hindi at ako? Ha? Sa akin wala natatampo. Daming galit Oh. sa'yo, daming galit sa akin, pero hindi tayo galit sa isa't isa. Sa akin Bakit hindi kaya? tampo, galit. No? Oh, yun, marami yun, yung galit. Pero yung tampo, parang tingin nila, parang wala sila makukuha sa akin kung magtatampo sila, eh. Kaya, Low value, they like low hate value. me or they hate me, no? Yun, yan ang gusto ko sa'yo, Sir Ronald. Love me or hate me, love me Oh. pa rin. Now, At speaking hindi mo of, mapapansin, masyado ko affected. hindi, affected ka nga daw eh, kasi ano eh. Affected ako eh. Oh. Sir Ronald, speaking of Lalo affected, na pag tinatawag akong pangit, pag oo nga, pinupula yung tipid ko, yung aking hairdo, no? Talagang, kwan eh. um, Sir Ronald, hindi ko talaga maintindihan. Saan ba galing tong mga below the belt ano na yan? Ay, nawala si Sir Ronald. Sir Ronald, nasaan ka na? Oh my God, nawala siya. Lalagay ko lang to habang wala pa si Sir Ronald. Ayan. Ang tagal-tagal ng banter namin, nalobat tuloy yung kabila kasi pang limang interview niya. Sir Ronald, I feel very much an afterthought. I'm afterthought cube. Like afterthought of afterthought of afterthought, Sir Ronald. Mahirap maging afterthought yung tiga Oxford eh. Yan ang problema natin, Sir Lalo Ronald. na kung yung mag-afterthought sa kanya nasa salt mines. Alam mo, Sir Ronald, ang problema sa mga ano mo, yung mga backhanded insult slash compliment mo is minsan siniseryoso ko sila. Parang Oh, talaga?
Oh, talaga? I'll take them as a compliment. Kahit alam ko insulto yan, then the compliment yan. Hindi lang kaya aminin ni Sir Ronald. Impressed. Ako? You think I'm insulting? Sir No? Ronald. Sir Ronald. Without bullying. Aminin Ha? natin, Sir Ronald, we're both our mom's sons at paras tayong bully. Like, sobrang, feeling ko yung may ano, yung umuulan ng pagbubully, yung algorithm. Gising na gising tayong dalawa. Kaya kawawa sa atin si Manny Mugato sa safe house eh. Hindi, actually. O siya pa nga yung Pulitzer Prize. Imagine mo, we have a Pulitzer Prize winner in our panel. Si Manny, nagmamani na lang sa atin dalawa eh. Nabutan ko nga si Manny. Kasabay natin siya sa kabilang channel. Di ba meron yung, ano yung isa pang program nyo? News something. Ah, Oo. Tapos lagot ka nakita sa ko. lolo ko. Wala ka sa Oo. lolo ko. Tapos biglang, pagkita ko, umalis siya doon, sumali siya sa comment section. Biglang, Manny Mugato, join the chat room. Sabi, bakit siya pumapatol dito? Naharas. Bakit siya pumunta dito? Naharas. Ibang klase talaga eh. Yun Kasi lang, sino hinintay naman, ko lang binubuli ko yung si Lord channel. Divela. Next time, Si Lord shout out naman, kita. Sir kaso Ronald, lang kami kanina sa safe house, si Lord tsaka si Ed eh. Eh si Ed, mabait. nagkalat na naman kayo. Uy, 2/3 ng usapan namin, China. Uy, Pinaliwanag ko yung talaga. 3 main epoch sa China. Mao Zedong, Deng Xiaoping, tsaka Xi Jinping. Pinaliwanag ko yung basically, foreign policy do sa tatlong iba't ibang so epochs. basically, ikaw lang nagsalita. So that's what you're saying. Yan ang problema natin sa Ronald eh. Yung tatlong epoch, oh my God, isang epoch lang tapos na yung 45 minutes na. Imagine mo kung nandun ka, no? Tapos kinokontra mo At ko. Di ba? yung mami ko talaga pinapanood niya. Sabi niya, tingnan mo si Ronald. Pag ikaw yung nagsasalita at hindi mo siya, tingnan mo ang sama-sama ng tingin niya sa tapos binubuli ka niya kay Ed. Yung mami ko talaga, ma, ako lang tignan mo, wag mo tignan si Ron. Di, tignan mo. Gusto niya siya lang yung nagsasalita. Bakit kasi tayo sinama sa isang network, Sir Ron? Tapos nasa DZMM, nagsabay pa tayo, tuloy binuli mo Hindi yung... masarap ka kasi panoorin pag nakikipag-debate ka dun sa mga babae. Grabe ka naman, mabait nga ako eh. Ang bait-bait talagang ko. talagang enmesh ka dun sa debate pag nakikipag kaya ginagano ko sa Edligaw. Tingnan mo si Juan. Tingnan mo si Richard. Oh, nakikipag-away. Pero just to be clear, alam ko yung mga style, ano mo, yung mga style bulok na nagpapakit sa mga... Ako nagpapa-impress, Sir Ronald. That's naturally me. I get involved, really. So may pag-uusapan pa tayong seryoso dito. Parang meron naman siguro sa balikan natin. After 45 minutes of banter, Sir Ronald. Ito na. Pag-usapan na natin, Sir Ronald. Nilagnat tuloy ako sa kakatagal na banter. Ito na. So ano, Lauren Legarda na ang Senate President natin kasi si Kadidias Malu, ay sorry, si Malu ay meron na siyang history made first Senate President. Naalala ko rin si Malu nung sabi niya, the sun is rising, yung nanalo si Marcos. Parang every 6 years, ganun siya, tapos wala rin nangyari, walang kumukuha sa kanya. Pansin mo, parang ganun siya, tapos di rin siya kinukuha. Hindi siya kinuha ni Dugo, hindi siya kinuha ni BBM. Tingnan natin dito kay Lauren Dolomite Beach. Nakita mo yung picture nila ng anak niya sa Dolomite Beach? Bati nga yung mga teachers, hindi nagdo-Dolomite pa rin to. Legarda na talaga. Hindi Hindi. ko nakita yun Pakipadala mo ka sa akin. Silang picture, sabi ko, Dolomite Beach. Si Mark Gamboa, president siya ng Philippine Dolomite Beach Society nung panahon ni Digong. Ba't di siya, kinakaya niya na yung back. Pero ito mga Legarda, pinipilit ang Dolomite hanggang. Sir, actually next time, sir, mag-Dolomite Beach series tayo, pero naka-mask tayo and all, yung goggles. Sige. Kasi Kaso ang daming, yung Dolomite Beach, puro evac yun eh. Yun lang. Kaya magkano tayo, naka-COVID. Baka matapakan pa natin. Naka-ano tayo, yung mga medical suit tayo, no? Pupunta tayo. Pero alam mo, sobrang proud ako dun sa episode na natin. Nagka-cameo lang si Lord De Vera, tapos Stanley si Walden.
At Venezuela episode, yung Cuba Libre. The best talaga yan. Tapos tapos si Custodio, si seryoso. Custodio na stress siya nung dulo. Pero eventually, tumahimik na rin siya. Noong una, ang daldal niya, di ba? Parang, extra ka lang dito ha, itong dalawang star. Tapos parang, salita siya ng salita. Tapos hindi ko naman makita yung mukha ni Stanley, si Walden. Kasi ikaw nakita mo, alis na ako dito. Pero nung ulo, nung nag-back and forth kayo ni Walden, gumanat na lang siya na-depress. Proud ako dyan. Ay, alam mo, yan, isa sa favorite episode ka. Na-enjoy mo ba, Sir Ronald, yung mga Gramsci episodes natin? Oo. Oo. More to come ba? More to come. Oo naman. Yung the old is dying but the young is not born yet. Yung mga ganon. Kaya, kulito. Eto na. So ano nangyari kay Lauren? Ba't di mo sinagot yung tanong ko? Well, nakuha naman yung best of all worlds eh. Na diffuse yung crisis, no? Hindi napalitan yung leadership, nagkaroon ng term sharing. At sa term sharing, mukhang may iwan naman si Senate President Tito Soto during the most important year, 2026. Ano, 2027, pa na yan eh. Election fever na yan eh. So mukhang may iwan naman for this year si Tito Sen na very crucial. Diyan aakit yung impeachment, di ba? Diyan pag-uusapan yung mga sino ba yung kakasuhan, no? Dito sa Blue Ribbon, diyan mangyayari itong itong mga important bills katulad nung anti-dynasty bill, yung party list reform bill, itong ICIAC bill, etc. So mukhang okay naman yon dahil ang inaasahan ng mga DDS ay makukuha na nila yung leadership at makakakuha na sila ng mga chairmanship. Kaya nung nag-joke time nung sinara yung session kanina, parang pinaupo si Loren as Senate President, no? Tapos sila Tito Soto nasa likod. Lahat nagingitian, no? Ang unang dating parang nagbago na yung leadership. Pero pag tinignan mo yung mga muka, lahat nagingitian at wala ni isang minority. Walang minority na nandoon. Nagmumukmuk na sila. Dahil binibilang na nila yung eggs sa kanilang basket, no? Before they were hatched, no? Nabulok yung itlog. Nabulok. Oh, so nagka-problema sila ngayon. Hindi na sila dumalo. No? Nga, tsaka sabi ko, excited, nag-post pa ng historic moment yung mga ka-DDS natin, tuwan-tuwa sila. Diba? Oo. So basically, what you're saying is that Tito Soto will be there for the most crucial moment, and then, but does Lauren have a higher ambition? Because if it's election fever, then being the Senate President in the thick of the election fever, parang nakakatulong yan kung sakali may ambisyon na ulit siya tumakbong vice president. Well, hindi naman siya re-electionist sa 2028 eh. No? So safe siya. So, ang habol niya safe kasi wala na Senate. Ay history books. The first woman Senate President in the history of the Philippines. Mas sure pa, yung ganong klaseng legacy pa. Ang tingin ko, habol niya. At siguro, mga negotiations on the side na wag naman silang pagtulungan mag-ina. Mukhang tinutugis yung kanyang anak eh. At medyo madadamay siya ron. Dahil nangyari yung franchise ng kanyang anak during her watch. Tinilipan bigla, di ba? So, baka kwan yun. Baka lang, hindi ko sinasabing yun nga. Pero baka kasama yun sa mga considerations. Oo naman. Nuances, kumbaga. I hate it when mga nuances yan. Speaking of nuances, kamusta mga Villar? They don't seem to be doing very well. Well, hindi sila kasama sa picture taking kanina. Yun nga eh. No? So, baka they're hedging their bets. Na, we will jump here, we will jump there, pero what's in it for us? Diba? Hindi sila nagpapakita sa majority, bagaman hindi pa naman sila umalis, no? To emphasize a point that you still need us. So kung kami ay kakasuhan nyo, kung kami ay tutugisin nyo, beware.
Dahil huwag mong kalimutan, kasama si Mark Villar doon sa testimony ni Yusek Bernardo. Di ba? Yun nga eh. Tungkol sa corruption. Correct. Tapos, they're now being investigated by the Securities and Exchange Commission, by the SEC. Overpricing yung ano nila, equities. Di ba? Tapos mismo si Camille, may mga kaso rin. Di ba? Tapos, yung negosyo nila ay parang under attack. No? Yung valuation nila ay gumuho. Gumuho. Kaya tingin ko, they're hedging to negotiate terms. Huwag nyo naman kami durugin or else we can still Effect we to the can other still side. bite. Paanong bite, Sir Ronald? Anong klaseng bite? Well, we can still bite sa usapin ng impeachment. We can still bite sa usapin ng Senate presidency. We can still bite sa usapin ng mga hearings. Ganun ba? Wait, like, hindi ko nga alam ano yung boses ni Mark Villar at saka ni Camille. Mag-hearing sila against admin. Like, sila yata ang pinaka-inactive Committee on senators. Finance. Parang yun nga parang sila talaga yung embodiment of less talk, less mistake. Ang problema, Pero gusto mo ba yung hindi sila naririnig o mas gusto mo naririnig si Cynthia? na-miss ko talaga si Cynthia, to be honest, Sir Ronald. Mas Kasi gusto mo ba yung silence ng magkapatid o mas gusto mo yung noise ni Cynthia? gusto ko si Cynthia kasi lalo sila na-expose. Like, dahil hindi sila nagsasalita yung mga anak na nakakalimutan sila. Pero yung panahon ni Cynthia, parang every 2 weeks, Cynthia strikes again. Parang siya yung katapat. Kaya feeling ko, sumisikat ka ngayon sa Ronald kasi wala na si Cynthia eh. Parang may vacuum eh. Kaya si Attorney Gucci, ikaw, parang may vacuum eh. Kaya, speaking of vacuum, na-suspend na naman ulit si Meow Meow. Oo, pero at least hindi siya na-expel. Ano, pagbobotohan dapat? Expulsion or yung continuation ng kanyang suspension? So 60 days ulit. Pero bayad siya, binabayaran pa rin siya. Kasi di ba meron yung pinapasang batas na pag hindi ka nagpapakita, dapat walang no work, no pay. Dapat sa senador, ay sa mga legislator. Para yata kay Bato yun eh. Kay Bato. Yun nga eh. Si Bato, saan niya pinipick up yung sweldo niya? Meron bang land bank? Meron bang may ATM account ba siya? Alam land bank. Pero nakakaboto naman siya eh. Yun nga, may WeChat sila, may WeChat. Oo, nakakaboto naman senador. siya. Senador. Sorry, senador. Meron pa silang WeChat group. Pero maganda rin kanina dahil nangyari rin yung Blue Ribbon. Yung Blue Ribbon, yung Justice Committee. Right. So, sa anong sense hindi mo ba inasahan yun? Unexpected ba sa'yo yung Blue Ribbon? Parang pag Blue Ribbon, si Mark Oleta ang nakikita ko eh. Kaya medyo yung pala, Justice Committee. Exactly. So, inasahan mo ba yun? Si Kiko, right? Kiko bang ng Justice Committee? Chairman? Hindi, sa House. Sa House. Sa House, di ba? Hindi ko nakita. Sa impeachment. Yeah, pag-usapan natin. So is this the first time ever sa atin na double impeachment, double whammy, both the Vice President and the President? I mean, what? Ano tong... First time. That's the first time. Maraming first time. Mundo? Parang wala sa mundo eh. Maraming first time ngayon. First time natanggal yung Senate President at Speaker at the same time. First time natanggal yung Executive Secretary at saka yung Budget Secretary at the same time. First time na sabay nagkaroon ng motion to impeach ang President at Vice President. Diba? First time na si Richard Heydarian nakatatlong balik sa Oxford. Yeah, ikaw nasasabi ko, first time na isang... I was almost gonna go for national heritage, Ako, never pa ako nakapunta ng Oxford eh. Kamusta ba ang kwan dyan? Iba ba yung kwan dyan? Iba ba yung sky dyan? Sa sky around the world? Hindi. Mamaya na ako magsalita pag nakaalis na ako. Baka kasi paalisin ako bigla dito. Alam mo, sa buong Oxford, ako lang makulay ang damit. Ako lang ganon.
I'm the only, Diyan sabi ba, ni Walden, ano tawag niya? Flamboyant Oxonian. ah, diyan ba nanggaling sa Oxford yung mga kwan, yung mga Russian spies nung Cambridge 60s? yun. Cambridge. Ah, Cambridge, Yeah, Cambridge. Cambridge yan. Yeah, yeah, Cambridge yan. Mas conservative ang Oxford. Yung Cambridge, marami mga Soviets pa. Ang ganda. Mas Pero anti-com ang pro-China, Oxford. maraming pro-China diyan sa Cambridge. Yung econ nila, very strong on ano. So actually if you want more traditional dito ka sa Oxford, pero yung Cambridge So matindi. bagay ka dyan. Ikaw bagay Cambridge ka na lang. Tsaka malamig doon. 15 degrees colder ang Cambridge dahil nalaman ko ano pala sila exposed sila sa Siberian wind. Yung ano pumupunta sa kanila kasi nasa Ah, exposed. talaga? Oo. Kami hindi Kaya dahil malapit kaya sobrang malapit lamig. sila sa Russia. Kaya Kaya talaga nandun ang maging galing ang Russian Soviet. spies. Dito medyo temperate ang climate kasi may Cotswolds, may Okay. mountains, hills. So Parang mas maraming kwan dyan. Baguio Mas border. maraming elites. Hindi Mas naman sir, maraming elites mga dyan. simpleng tao lang naman kami Sir Ah. Ronald. Ako lang yung medyo makulay ang damit. But Sir Ronald, on the final part, kasi alam ko matutulog ka na sa gitna ng discussion natin. Kaya nga Ah. nagbabanter na lang eh. So where do you see this impeachment, like, ano to, point scoring lang to? Show weakness na vulnerable si Marcos at the same time with Sara bring down her popularity. Where do you see this going? Kasi legally speaking, mukhang malabo eh. This will go any. Tingin ko mas seryoso ngayon yung impeachment ni Sara kesa last year. No? Ironical dahil last year mas malayo pa sa 2028. Di ba? Ironical dahil mas maraming bumoto sa impeachment last year. 260 ang bumoto. Di ba? At saka hindi pa ganyan kababa yung approval rating ng presidente. Ngayon, mababa yung approval rating ng presidente, mataas yung vice president, malapit na yung 2028. Pero ngayon, tingin ko mas seryoso. Baka hindi siya Yung ironic dahil medyo panic mode na kasi front runner pa rin si Sara. Be siguro, honest. pero Let's be honest. mas mahirap kasi ang impeachment ngayon eh. 'Di ba? Because of the numbers of the president, dahil malapit na yung 2028, 'di ba? Tapos popular yung vice president, parang mas mahirap ngayon kesa last year. Kung tinuloy nila last year, parang mas madali. Pero ngayon, mukhang mas seryoso sila. Tingin ko pag abot sa Justice Committee ay papasa, no? Yung impeachment at bababa sa plenary. Tingin ko sa plenary kahit mas konti ang boto kumpara last year ay papasa. Ngayon, ang labanan is the Senate. Pero sabi ni Tito Soto, pag akyat sa Senate, forthwith sisimulan namin Yun. yung Senate as a trial court. No. But so like what numbers are we looking at? Alam ko yung threshold is not that high, pero Two-thirds, syempre, two-thirds pa rin. No? Pero, sa Congress, syempre, sa lower house, how many are we looking lower at? house, 105, 106. Kaya sa tingin mo? I mean, may internal numbers ba? Oo, kaya yun. Hindi na 260. Oo, hindi na overwhelmed kasi medyo Pero siguro, kulang sa incentive. kalahati ng 260 baka kayanin. 130. Oo. But what about the impeachment kay BBM? Ang bilis niya na Tapos na yun. Tapos na. It's over. Pinatay na sa Justice Committee. Pinatay na. Si Topacio, magkano mileage pa Pero naman? for the first time, one of the few times na magkasama ng boto ang Akbayan, Mamamayang Liberal with the Makabayan Black. In fairness. Yeah. At saka front page lang, Philippine Daily Inquirer. Akbayan and Makabayan. Talagang side to side. That was very, very interesting. Yes. Pero dead na yun. At meron nagsimula na yung 1 year na ban. So wala nang dummy. Wala nang dummy impeachment. Wala na, exactly. So ang bakbakan ngayon is the Sara impeachment. And it should be very interesting. And you think this one has some wings? May konting potential ito. Dahil at least sa Senado, in spite of the Supreme Court tightening of the rules. Yes, in spite of that. Mukhang susundin naman nila yung Supreme Court. Pero mukhang at least sa impeachment, seryoso. Kahit lower yung numbers. Sa Senate, seryoso rin, pero it's going to be a big fight. Dahil nga, masyadong thin yung separation, masyadong thin yung majority,
At mismo sa majority, meron kang hindi mga sigurado. Dahil even in the majority, may mga malalapit kay Sara. Na minention natin kanina na wag natin sabihin yung mga pangalan. But having said that, Oo. itong coup attempt against the Senate, most likely is because ang anticipation is magkakaroon ng forthwith this time. So, concern Yes. din yung senator. Ay, Partly, sorry, at Pro oh, Duterte senators. yes. Pero syempre, ang habol nila dyan are the chairmanships, the division of spoils. How do you see Kaya, the Kiko power sharing openly talking about it? I mean, like, do you think that's a good optics? That's a good political messaging, statesmanship by Kiko and Bam and the progressive wing sa Senado? well, syempre, mas gusto nila na hindi nangyari yan. Pero at least, na-preempt nila yung crisis. Na-preempt nila na magbago yung leadership. And last point, balikan natin ito, Sir Ronald, kasi naubos ang oras natin sa banter natin. Parang Hmm. 30 minutes banter, 20 minutes substantive discussion. Parang Ikaw gusto pa, naman ng audience natin yun. parang feeling ko wala, ang baba na expectation. Pag si Darian nagsama drone, wag na expect na may profundity. Naubos na natin yung lahat eh. Nag-Gramsci na tayo, nag-Deleuze na tayo, lahat na ng Guattari. Now, but going back to this, Sir Ronald, on this, saan na tayo in terms of united front pagdating sa opposition? Because I remember yung isang discussion natin before was, yung political culture natin na gusto natin very consociational, very consensus building, very ASEAN ang opposition natin. Do we see finally some decisive move and anong preparations natin for yung mga rallies and EDSA commemoration later this month? Well, una, yung mga different blocks ay nag-uusap on their own. Limawa, yung Pinks, may proseso, yung Tulpo, tapos yung government, nag-uusap din sila. Although hindi pa, mukhang yung gobyerno yung medyo nahuhuli. Dahil marami pa silang mga problemang inaayos. At hindi pa ganun kasigurado sino pa yung mga potential candidates nila. Ikalawa ay tuloy yung EDSA celebration sa 25th ng February, yung main activity. Merong magsasalubong sa 6 to 8, basically church at saka civil society. Magsasalubong yan, yung Trillion Peso March or Trillion Peso Movement. Doon sila. Tapos yung, alam ko, 8 to 10, merong government celebration, yung People Power Committee. Magse-celebrate sila sa People Power Monument. Pero small lang yan. Tapos ang alam ko, yung 10 to 12, magkakaroon ng EDSA celebration, yung Makabayan Block, plus. Tapos yung Trillion Peso March, Trillion People March, ay magkakaroon ng concert sa late afternoon hanggang gabi. Tsaka siguro a short program. So ayun yung alam ko. Pero ang mahalaga rito ay maglalagay sila ng malaking LED TV para ipakita yung mga nationwide gatherings. Yun ang kailangan niya, Cebu, interface. Pangasinan. Pero nung last November 30, hindi nakita yun. Kaya akala nila maliit yung rally. Hindi nakita yung 50,000 sa Cebu. Yeah. Hindi nakita yung Bicol, 2,000 Naga. sa Infanta. Right. Hindi nakita yung 10,000 sa Bacolod. Yung mga ganun ba? So akala nila, uy, lumiit. Hindi nila napansin na nationwide pala. So this time, ipapakita sa isang LED wall yung mga nationwide na pagkilos. At yung umaga, yung pagsalubong sa dawn, ay lahat ng mga dioceses ng simbahan, 86 of them, will also have a similar activity early morning. And we're hoping, I mean, would it be At premature? syempre, yung tono niyan, depende kung by that time, meron na bang nakasuhan at napakulong ng mga big fish, meron na bang na yung priority bill, ano na bang status niyan, gumalaw na ba yung baso, yung anti-dynasty bill, yung party list reform bill, etc. At ikatlo, meron bang mga proposal para paano tulungan yung tao dito sa panahon ng economic slowdown. So tingin ko yung tatlo na yan ay hihintayin o magiging basis para do sa tono
nung EDSA celebration, which is the 40th year ng EDSA. Pero one is with the ombudsman, the other one is with the legislature, right? And I mean, in terms of kung usapin ito ng mga big fish, this is really up the down the alley for for the ombudsman, 'di ba? I mean, what is our expectation with the ombudsman on Well, that? yes, dahil yung DOJ, yung NBI, may role din diyan eh. 'Di ba? May role din sila. Kaya tapos yung ICI na still in limbo, di natin alam kung ano mangyayari diyan. Yung ICI. Di na napag-uusapan eh. Parang ang sabi ni BBM, bahala na sila. Hindi ko alam ano ibig sabihin nun, bahala na sila. No? Tapos, siyempre may blue ribbon ka sa Senado. Kahit recommendatory sila, everybody will be watching their recommendations. No? At most probably, yung recommendation nila, siseryosohin ng ombudsman. So, lahat yan, full court press dapat yan. Going into February 25. But realistically, are we expecting to tick all of those boxes? Kasi parang some of the big name senators you're expecting should be there as far as the big fish are concerned. Yung at saka ano Hindi, mahalaga naman kasi gumagalaw yung baso. Halimbawa, may kasuhan ka na 2 senador, habang wala pa yung iba. May kasuhan ka na 5 congressmen. May kasuhan ka na 1 cabinet secretary or ex-cabinet secretary. So, ang nakikita ng tao, or something is moving. the direction. Diba? Oo. Diba? Pero paano natin siguraduhin na hindi natin binababa yung standard natin or binibigyan natin ng masyadong leeway or cushion? Well, not necessarily. Ang problema kasi, nag-over-promise sila, tsaka nag-under-deliver, na parang nakalimutan nila, ganito yung weakness ng ating judicial system. Ganito yung kabagal, ganito kahina, halimbawa ng ating sandigan bayan. No? So, dahil they were practically pressured by this anti-corruption movement, and they were also trying to mitigate yung crisis na at last September, destabilization, di ba? So baka yung confluence ng ganyang klaseng pressures at saka threats, nag-over promise sila at nag-under-deliver. Kunyari. Kapal posted something about this, no? Yung rule of Okay. yes. Kasi I attended the lecture here on international law. Ang grabe yung ranking ng Philippines, especially on criminal justice. So, mababa ng ranking natin dito. I mean, it's crazy. We're like 124th in the world. Lower than... Sabi nga ni Juan, Yeah. sabi nga ni Senate President Drilon, nakausap ko siya 3 weeks ago. Sabi niya, kung ako tinanong nila, i-discourage ko sila to promise na may makukulong before Christmas. Dahil our justice system doesn't work that way. Yeah, Yun ang sabi niya. Criminal justice, grabe, 124th in the world. Lower than Madagascar, Mozambique, Bangladesh, same score as Gabon, Guatemala, Russia. Ka-level natin ng Russia sa criminal justice. Russia is a mafia state. Padala mo nga sa akin yan. Yeah, this is so bad. It's sobrang pinag-usapan namin kasi ako, I contribute to the Freedom House Index, which measures yung level of democratization or lack thereof. Pero this is another index na bago lang siya ginawa a few years ago. Ang baba ng ranking ng Philippines. Talagang we're in the bottom of ang baba. Lalong-lalo na sa criminal justice. Grabe, ang baba ng ranking natin. I'll send this to you. Padala mo para ka-score kunyari natin ng matalino rin Russia. ako. I mean, this is crazy. This is crazy. It's such a grabe yung ranking natin. Padala mo para kunyari matalino rin ako katulad mo. Sir Ronald, hindi mo naman kailangan kasi may troll army ka na to do that for you. Hindi, pero talaga, in fairness. In fairness, diba? Makikita mo talaga. Pag binabasa mo yung mga comments, tapos yung mga umaatake sa'yo, ay may nagde-defend sa'yo. Di ba? Yun, nakakatuwa panoorin. May troll army na tayo. Kaya yan, sa pages natin. Kawawa yung mga trolls. Nabubusog yung puso ko. Salamat po sa mga defenders natin. Naman. I don't deserve it, pero pasalamat na rin. Sir Ronald, before we close up, shoutout mo naman ako. Top fan badge na ako sa page mo. Nakalagay. Ano?
top fan na ako sa page mo. Binigyan ako Ano ng ibig sabihin award. nun? Ewan ko, ibig Ibig sabihin, sabihin, pinapatulan ko yung page mo. May lang akong badge. Kaya pag nag-comment ako, nakalagay, top fan Richard Haydarian or something like that. Richard Cortez. So, you have to congratulate me for being your special top fan. wow, salamat, salamat. Oo, Oo. so, doon sa mga Ah, top fans ko, paras ah. din tayong fans ni Sir Ronald. Thank you, Sir Ronald. Parang hindi ako friend sa FB mo. Parang ayaw mo. Ano yung sinabi mo? Ang sama-sama ng sinabi mo. Parang, tama na, parating nga tayo nagkasama eh. Kasi hindi tayo parating kasama. Sineslice ko lang yung episodes natin. Kaya parang Oh, everyday. lalo na, nandiyan ka. Di solo ko ngayon ng safe house. Imagine mo. Feeling ko, yung mommy ko sabi niya, feeling ko gusto niya talaga siya lang talaga. Pag nandun ka, parang... Tuloy si Manny. Si Manny. Ayan tuloy. Si Oh, Manny. kakalabas lang sa ospital ha, kanina. Ay, Tagal niya sa shucks. ospital ha. Oo. I'll message him. Prayers for Sir Manny. Oo. Yan, national treasure talaga yan. Pulitzer Prize winner. Oo, yun. Yan. Oo. Yun Eh, ikaw, talagang binubuli mo national yun eh. Kung treasure nasa yan. safe house eh. Oh, Exactly. binubuli mo. Uy, hindi ako. Ikaw nagbubuli sa kanya. Ikaw na sabi mo, Genghis Khan. Sabi mo, defense minister mo. Grabe ka Uy, talaga. uy, kwan yun ha. Compliment yun ha. I'm not Ha? sure about that, the way you said Oo. it. Pero mo, ang daming anak ni Genghis Khan. Ang dami niyang binuntis ha. Ayan. So, I was just about to say, I'm happy na even if na-mention the Epstein files kanina, we're ending on a very safe note. Let's keep it there, Sir Ronald, dahil very conservative ako. So, thank you very much. Matulog ka na, Sir Ronald, and please take care of Sige, your... sige. Maaga Oo. pa ako bukas Huwag eh. ka na kumain masyado ng late, Sir Ronald. Magano ka na lang. Pero ay, alam ko healthy yung food mo, kaya nga lean ka eh. But have it earlier na lang, Sir Ronald. Alam ko, ano yan eh. Basta keep up the good fight. Salamat sa ating heritage site, Sir Ronald Llamas. Hindi ba naman po sa Parang negative yun. heritage site? Sabi ko, National Treasure, ginawang UNESCO Heritage Parang Site. bumaba. Sige. Salamat. Salamat. God bless, sir. Thank you.